Kaya kung hindi po katakataka, meron pong mga mislabihan sila ng ating Panginoon Kristo, huwag ninyo ibibigay sa mga. Kaya mahalaga po na malaman natin kung saan sinalita ang isang pangungusap. Okay? The principles of wealth. Ito po yung mga pangkaraniwang problema po natin. Magbibigay po tayo ng pinakasekular na malinaw paliwanag na halimbawa, no? So understanding when a book was written is essential for accurately understand the meaning of a text. Knowing when a book was written, place it within its historical setting. Kung alam po natin kung kailan ito sinilata, inilalagay natin siya dun sa ating actual na pagkakabanggit sa pagkakabanggit dun sa tinatawag na historical time nila, which leads to correct understanding of its meaning. Knowing when a statement was made help us understand what the original audience needed to hear and how they would have responded to it. So, kung alam po natin yun, so alam natin kung ano yung expected ng tinatawag ng author sa kanila. Sa Ezra chapter 5 verse 16, pansinin po ninyo, the same Shebazar came and laid the foundation of the house of God which is in Jerusalem. But from that time, even until now, so hanggang ngayon po, has been under construction and it is not finished. So ito po tumutukoy po sa rebuilding po ng second temple ni Solomon sa dako ng Jerusalem. Kaya nga kung babasahin, from that time hanggang sa panahon na yan, hanggang ngayon, ay itinatayo at hindi pa tapos. So ibig sabihin, kung unawain po natin ito sa talak sa panahon po natin, yung po second temple ni Solomon ay hindi pa tapos at under construction pa. Diba? So the text speaks of the rebuilding of the temple of God through Cyrus, king of Persia, decree in 538 BC. So related po ito doon sa ating binigay na halimbawa sa Isaiah chapter 46 verse 11. So if until now is the today, then the second temple is under construction for the past 2,600 years and is still ongoing. Diba? So hanggang ngayon, hindi matapos. Pero alam po natin na tapos na ito, bakit? Sapagkat yan ay sinilita back noong panahon po ng 538 BC at yan po ay natapos noong 516 BC. So, yan po ay clear extract. Yan ay malinaw na halimbawa. Yan ay binigay ko sa inyo. Pero, ito po ang problema natin, medyo malabo-labo. I assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Ano po yung take place na yun? Yung po yung mga digmaan, no, yung tinatawag na mga digmaan, mga taglindol, taglutom, tagminaw, sunod, yung po lahat, no, yung mga kalamidad na ating nararanasan. At ito po ay paborito po ng mga Jehovah's Witnesses at ng mga premillennialists. No? Sabi nila, hindi lilipas ang lahing ito. So naan yan, nakikita na natin, may digmaan, may lindol, may baha, may bagyo, may kagibaan sa buong. So nakikita natin yan, kanya natin, yung tinatawag na galit ng Diyos. So hindi lilipas kanya ang lahing ito. Sa panahon natin ito, darating na ang ating Panginoon Kristo. Yung po ba, dito, hindi po. All these things take place. The famines, war, earthquakes, and the appearing of the Lord will come, which will be appearing at the end of this generation. Yung po yung nilabanggit nila. Darating ang ating Panginoon sa Kristo. So alam po nila. Pero ang Jehovah's Witness po, meron pong history na may mga mispractice. Sasabi nila darating ating Panginoon sa Kristo, hindi po dumadarating sa sinasabi nilang sakto date at oras. This understanding does not agree with the context that speak on the destruction of Jerusalem in 70 AD. Pansinin po natin sa aklat po ng Mateo, bago po tayo tapos na. Sa aklat po ng Mateo, kapitulo 24, buksan po natin yung 24. Gusto ko lang po natin mapansin. Yung po masalitang ito'y po'y bahagi nung sinasabi na hindi lilipas ang kain ito hanggang sa madalang ang mga bagay ito.
Kung gayo'y magsitakas ang mga sa bundok na nasa Hudiya. Ang mga nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas. No? Sa 17. 18. Ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang mga kalaban. 19. Gagapwat sa apan na dadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na yon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang mga pagtakas ninyo sa panahon na ginagawa sa Sabbath man. So, anong kaling ibig sabihin? So sa panahon po na yun, ng pagparito ng ating Panginoon sa Kristo, mayroon po pagtakas na magaganap. So may pagtakas na magaganap. Sa panahon, alam po natin, sa pagtakas po sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, tayo po ay hahakunan. Pero dito po sabi ni Mateo, na binigyan siya ng instruction nila ang mga tao na magkaroon ng papaalo, patakas. So, yun po ay hindi po tumutukoy sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Yung po sinasabi, this generation by no means will pass away. All these things take place po ay tumutukoy po sa panahon ng bansa Israel. Pero mapapansin po nyo, ang confusion na madarating sasabit po sa inyong kaisipan, yung po salitang sa 30, at kung magkagay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagay magsisitagoy ang mga angkan sa lupa, at makakita nila ang anak ng tao na pariritong sa mga alakaap na sa langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So darating ang ating Panginoon sa Kristo sa alakaap na may kapangyarihan, no? At sabi po ni sa 34, totohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas sa tayo ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay nito. So yung pagparito tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo dito sa aklat ng Mateo ay tumutukoy po sa pagparito niya ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya anya ito hindi pa nagaganap. No? Mali po. Mateo 10:23. Uling talata ng ating babasahin po. 10:23 po na Mateo. Pansinin po rin nyo. Dadagpwat, pagka kayo'y pinag-uusig nila sa isang bayan ito, ay magsitakas kayo tungko sa kasunod na bayan. Sapagkat sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Kailan darating ang anak ng tao? Sabi ng ating Panginoon si Kristo, hindi ninyo malibot ang bansang Israel. Darating anya ang anak ng tao. Nakakagulo, no? Bakit po? Kasi bakit tayo nakaguluhan sa pagkatang isip po natin, ang pagparito ng ating Panginoon Kristo may kinalaman sa end of the world. Hindi po. Yung tinutukoy po dito na end, yung pagparito ng anak ng tao, the coming of the Son of Man, refers to the wrath of God. So, di ba pinag-aralan natin na ang kahulugan ng ilang tao na isang pangungusap ay kinai-influensyahan kung paano itong ginagamit sa kaisipan ng sumulat at ng mga pinagsusulatan. The coming of the Son of God refers to the wrath of God. Ito po ay nangyari noong 70 AD sa dako ng Jerusalem, kung saan isinumpa niya ang bansang Israel. Kaya po sa panahon po natin yun, yung pong Israel ngayon, hindi na po yan tao ng Diyos. No? Hindi po sila tao ng Diyos. At marami po nagsasabi na yan ay tao, hindi po sila tao ng Diyos. Natapos ang pagiging bansa ng Diyos sa mata ng bansang Israel at sa mata ng Diyos noong po 70 AD. Okay? Bilang pagtatapos po, sabi po kaya nga po, bilang pagtatapos, exegetical fallacy often arise from failing to identify the author's real word and real time. So, pag di po natin maintindihan yung tinatawag na yung mundo
at yung panahon ng mga sumunod sa pagkakasulat, hindi po natin mauunawaan.